Bakit may mga public lands na nagiging legal na pag-aari ng pribadong kumpanya? Paano nangyayari na may dating government land na napupunta sa private companies? Hindi ba bawal ibenta ang lupa ng gobyerno? At totoo bang may mga pagkakataon na pwede rin itong mapunta sa ordinaryong mamamayan? Alamin natin ang sagot dahil maraming nalilito sa batas na ito. Kapag narinig natin ang salitang public land, ang unang pumapasok sa isip natin ay, bawal galawin yan, sa gobyerno yan. Tama naman, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. May mga government properties na hindi kailanman pwedeng maging pribadong pag-aari. Pero mayroon ding mga property na, kapag natupad ang requirements ng batas, maaari nang mailipat sa pribadong tao o kumpanya. May dalawang klase ng property na pagmamay-ari ng gobyerno. Ang una ay properties of public dominion. Ito ang mga property na ginagamit ng publiko o para sa serbisyo ng gobyerno, tulad ng mga kalsada, tulay, pampublikong plaza, government hospitals, military camps, mga ilog, at iba pang para sa public use. Ang mga ito ay hindi pwedeng bilhin, ibenta o irehistro sa pangalan ng pribadong tao. Kahit ilang dekada ka pang tumira sa isang public road o public plaza, hindi ito automatikong magiging iyo dahil ang mga ito ay wala sa tinatawag na commerce of man. Ngayon, paano kung hindi na ginagamit ng gobyerno ang isang property? Halimbawa, lumang government building na nailipat na o dating public facility na matagal nang abandonado. Automatic ba itong pwede nang angkinin? Hindi. Hindi porket bakante ang lupa o matagal nang walang gumagamit ay pwede mo na itong okupahan at ipatitulo. Kailangan munang magkaroon ng opisyal na aksyon mula sa gobyerno. Sa batas, ito ang tinatawag na Positive Act. Maaring ito ay batas ng Kongreso, Presidential Proclamation o iba pang legal na aksyon na pinapahintulutan ng batas. Dapat malinaw na nakasaad na ang property ay hindi na para sa public use o public service. Kung walang official declaration, mananatiling public dominion ang lupa kahit matagal na itong bakante. Kapag opisyal nang naalis ang public use nito, nagiging patrimonial property na ito ng Estado. Ibig sabihin, itinuturing na itong private property ng gobyerno at hindi na bahagi ng public dominion. Dito na maaaring magkaroon ng pagkakataon ang pribadong tao o kumpanya na ma-acquire ang property, ngunit ayon lamang sa batas at tamang legal na proseso. Maaaring sa pamamagitan ng sale kung pinapayagan ng batas o iba pang legal na paraan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng patrimonial property ay maaring makuha sa pamamagitan ng prescription. Depende pa rin ito sa uri ng property at sa requirements ng batas at jurisprudence. Kaya kung makarinig ka na ang dating government land ay naging pag-aari ng private company, huwag agad isiping may illegal na nangyari. Posibleng dumaan ito sa tamang proseso at nabago muna ang classification nito mula public dominion tungo sa patrimonial property. Alamin muna ang batas lagi.